Malakas na ubo ang umalingaw sa lumang bulok na gusali. Biglang dumilat si Xiao Yun. Pakiramdam niya ay parang durog-durog at nabuo ulit ang mga buto niya. Napangiwi siya sa hirap. Sa harap niya ay sinaunang palasyo na may magagarang ukit. May banayad na espiritual na enerhiya sa hangin. Pero may halong, kaunting panunuya at paghama. Uy, hindi ba ito ang Chaotic Holy Land natin? Ang kilalang inutil na si Xiao Yun na mahirap matagpuan sa loob ng isang siglo. Buhay pa pala, isang matulis at sarkastikong boses ang narinig. Kasabay ng mga yabag, ilang binatang nakadamit asul na robe ang sabay-sabay na lumapit. Ang nangunguna, may mayabang na itsura. Puno ng paghamak ang tingin niya. Sumakit ng todo ang ulo ni Xiao Yun. Sumugod ang napakaraming di pamilyar na alaala sa isip niya. Narito siya sa daigdig ng Xuantian. Masigla ang mundo ng martial arts, maraming sekta at grupo, at siya ay kasapi ng isa sa pinakamakapangyarihang puwersa, Chaotic Holy Land. Xiao Yun din ang pangalan ng orihinal na katawan. Isang kabataang kasapi ng pangalawang linya ng Holy Land. Ipinanganak na ordinaryo ang katawan. 3 taon nag-ensayo. Kahit pangunahing pagsipsip ng enerhiya hindi niya magawa. Kilala siyang inutil sa buong Holy Land. Palaging inaapi araw-araw. Kakatulak lang siya ng mga disiple na to. Tumama siya at namatay agad. Sa ganitong paraan nakarating siya, isang naglakbay mula sa Blue Star. Inagaw ang katawan. Inutil talaga. Sayang lang ang resources ng Holy Land sa'yo. Hindi pa rin kayang lampasan ang unang antas. Sa tingin ko, umalis ka na lang sa Chaotic Holy Land. Tumawa ng pabalang ang isa pang payat na binata. Aakma na sanang sipain si Xiao Yun. Lumamig ang tingin ni Xiao Yun. Aakma siyang tumayo. Biglang, may narinig siyang malamig at mekanikal na boses sa isip niya. Na-detect. So fusion complete. Matagumpay ang binding ng Uniki Enlightenment System. Iisa lang ang kakayanan ng system. Pwede mong biglaang maintindihan ang lahat. Mula sa mga martial arts techniques. Walang limitasyon. Natuwa si Xiao Yun. Sa wakas, may cheat power na ang Transmigrator. At isa lang ang function ng system na ito, Enlightenment. Sobrang simple. Parang ginawa talaga para sa fantasy world. Anong lakas ng loob mo pa? Tingin ka, ako nang hindi makapagsipsip ng aura sa katawan ko. Babaunin pa rin dito sa Chaotic Holy Land. Pabigat ka lang talaga. Ordinaryong bakal, walang abilidad sumipsip ng enerhiya. Inisip ni Xiao Yun. Tumingin siya sa sariling katawan. Sabay ginamit ang system. Sa pag-enlighten ng host sa katawan niya. Na-detect, ordinaryong katawan. Pwedeng i-upgrade sa Chaotic Origin Physique. Matagumpay ang enlightenment. Congrats, host. Nakuha mo ang kakaibang ultimate na physique. Chaotic Physique, may napakalakas na puwersang hindi ma-describe, na biglang sumabog mula ulo hanggang paa ni Xiao Yun. Ang dati baradong mga ugat, bigla ang lumuwag ng napakaraming beses. Parang ilog ng chaos. Sumisid ang walang katapusang spiritual energy sa katawan niya. Hindi na kailangan pilitin. Automatikong nagiging agos ng lakas. Nililinis ang katawan niya. Basag na ang normal na katawan. Dumating ang Chaotic Physique. Pakiramdam ni Xiao Yun. Isa siya sa pagiging kaisa ng mundo at chaos. Lahat ng sikreto sa mundo. Lumilinaw sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Namumutla bigla ang payat na binata. Ramdam niya ang matinding aura na galing kay Xiao Yun. Automatikong umatras ang kanyang mga paa. Halata ang takot sa mukha niya. Mali ang lakas na to. Hindi ito kaya ng isang ordinaryong katawan. Unti-unting tumayo si Xiao Yun. Pinalilibutan ng chaos ang katawan niya. May makapal na uso. Tiningnan niya ang lahat ng malamig. Inutil. Mahinang sabi niya, hindi malakas ang boses niya, pero nakakatakot ang dating ng salita niya. Sino kanina ang nagsabing inutil ako? Mamumutla ang mga disipo. Nanginginig ang katawan nila. Sa presensya ng Chaotic Physique ni Xiao Yun, pati paghinga nila nanging hirap. Hindi nila maintindihan kung paano. Yung halos mamatay na inutil, biglang naging ganito katindi. Chaotic Physique awakened. Automatikong pumasok ang spiritual energy. Napabilis ang breakthrough sa lahat ng level. Parang rocket ang pag-akyat ng realm niya. Wala pang ilang segundo, umabot agad sa tuktok ng 9th level. Isa na lang hakbang papuntang foundation realm. Ninig niya ang kamao niya. Ramdam ang nag-uumapaw na lakas sa loob. May malamig na ngiti sa labi. Naglakbay sa fantasy world. May pa-enlightenment system pa. At Chaotic Physique na pinakamalupit. Sa buhay na to, hindi ako matitinan. Aabutin ko ang rurok ng lahat. Hindi pwede, imposibleng mangyari. Normal kang inutil lang. Paano mong nagawa? Makapasok ang spiritual energy. At agad pang naabot ang 9th level. Siguradong may ginamit kang forbidden technique. Gumamit siya ng madayang paraan. Wala nang ganang makipagdebatihan si Xiao Yun. Inilabas ng bahagya ang aura ng Chaotic Physique. Ang mga disiple agad na tinulak palayo na parang binagsakan ng martilyo. Lumipad sila ng sabay-sabay sa ere. Bagsak sa lupa. Sumuka ng dugo. Hindi na makabangon. Inutil pa rin ba ako ngayon? Sorry na, brother Xiao Yun. Sorry, patawarin mo ako. Humalukip-kip si Xiao Yun. Hindi na pinansin ang mga walang kwenta. At biglang, nayanig ang buong Chaotic Holy Land. May matanda at makapangyarihang tunog na parang simula ng mundo mula sa kampana. Nanggagaling mula sa Chaotic Bell sa core ng Holy Land. Sumabog ang tunog sa langit at lupa. Chaotic Bell ito ng Holy Land. Hindi tumutunog ng 1,000 taon ang kampanang to. Bakit ngayon bigla na lang? Sa loob ng Holy Land, lahat ng disciple at elders na patingala. Halata ang pagkabigla at paggalang. Ang Chaotic Bell ang sagrado at nagbabantay sa sekta. Tumutunog lang pag may tunay na henyo na lilitaw. Automatikong nagigising. Pangalawang tunog ng kampana. Kumulo ang spiritual energy sa buong himpapawid. Sumabog ang liwanag mula sa kalangitan. Binalot ang buong Chaotic Holy Land. Sunod-sunod na tunog ng kampana. Bawat tunog, palakas ng palakas. Bawat tunog, mas nakakagulat. Pangatlo, pang-apat, walo na, nabalita agad sa buong mundo. Lahat ng matandang ermitanyo, mga pinuno ng malalaking sekta, nagising lahat at napatingin. Nakatingin sa direksyon ng Chaotic Holy Land. 8 tunog ng Chaotic Bell. 8. May napakahenyong lalabas.
Aangat na ang Chaotic Holy Land. Habang may nagsigawan, pumailan lang ang ikasyam na tunog ng kampana. Siyam na tunog ng Chaotic Bell. Nag-iisa sa buong panahon, kailanman di pa tumunog ng siyam. Biglang bumulusok ang makapangyarihang liwanag. Nagkalat ang purple aura sa 3,000 mundo. Lahat ng energy sa buong mundo nagsama-sama sa Chaotic Holy Land. Nabuo ang isang napakalakas na energy storm. Siyam na tunog ng Chaotic Bell. Siyam na beses na tunog. Sabi sa alamat, siyam na tunog. Paglabas ng Chaotic Physique, ang tunay na landas, walang hanggan. Harmonyang katawan ng langit at mundo. Pero, ang alamat na Ultimate Physique, totoo na. Ang mga pinuno, matatanda at mataas na espiritual na elders ng banal na lupa ng kaguluhan. Lahat sila ay naging mga guhit ng liwanag. Biglang lumitaw sa ibabaw ng gusali kung nasaan si Xiao Yun. Ang puting buhok na matatanda sa unahan. Siya ang punong pinuno ng banal na lupa ng kaguluhan, Siksuan niyang Zenren. Habang tinititigan si Xiao Yun na balot ng ulap ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lakas na ito ang kapangyarihan ng katawan ng kaguluhan. Nagising sa gitna ng kaguluhan. Ipinanganak ang katawan ng kaguluhan. Dadalhin ng banal na lupa ng kaguluhan ang pamumuno sa lahat. Jaya o Yun Tingfeng. Narito ang disipulo. Ang katawan ng kaguluhan ay isinilang. Siyam na tunog sa gitna ng kaguluhan. Ito ay panahon ng kasaganaan. Simula ngayon, itatalaga ko si Xiao Yun bilang nag-iisang banal na anak ng banal na lupa ng kaguluhan. Ang posisyon ay mas mababa lang sa punong pinuno at matatandang elders. Mas mataas kesa sa lahat ng personal disciples ng inner sect. Sa sandaling matapos ang pahayag, tahimik ang lahat ng disipulo na nakarinig nito. Hindi makapaniwala ang lahat. Lahat ay may gulat na anyo. Ang banal na anak ay tagapagmana ng banal na lupa ng kaguluhan. Siya ang pinakamataas sa lahat ng disipulo. At ang posisyong ito, napunta sa tinawag nilang walang silbi kanina. Si Xiao Yun at Wang Hu ay nakalugmok sa lupa. Maputla ang mukha, punang takot at pagsisisi. Naglakad sila ng gulo sa banal na anak, parang hinukay nila ang sarili nilang libingan. Simula ngayon, Yun ikaw na ang mukha ng aming banal na lupa ng kaguluhan. Ang buong yaman ng lugar ay pwede mong gamitin. Sumusunod po, guro. Ang balitang si Xiao Yun ay ginawa ng banal na anak. Lumaganap agad na parang may pakpak. Kumalat sa buong banal na lupa, pati hanggang sa ibang puwersa ng kontinente. May mga natuwa, may mga naiinggit, at may mga hindi natutuwa. Isa na dito ang inner disciple ng banal na lupa ng kaguluhan. Si Lin Kang ang isa sa kanila. Si Lin Kang ay 20 taong gulang pa lang. Nasa ikapitong antas ng Foundation Establishment. Kinikilala bilang number 1 ng young generation sa banal na lupa. Siya ang may pinakamalaking pag-asa maging susunod na banal na anak. Pero biglang lumitaw si Xiao Yun at naging banal na anak agad. Napaibabaw siya. Paano siya makakapayag? Hapon iyon, libo-libong disipulo ang nagtipon sa arena. Nag-uusap-usap sila. Narinig mo na ba? Hahamon ni Lin Kang si Xiao Yun sa isang duelo. Si Kuya Lin Kang ay nasa ikapitong antas ng Foundation Establishment. Si Xiao Yun ay kaka-breakthrough lang sa 9th level ng key refining. Hindi siya kalaban siguro. Mukhang pinapabura ng punong pinuno. Bakit ganoon? Paano naging banal na anak yung dating tinutukso nilang mahina? Sa gabay ng maid, dumating si Xiao Yun sa arena. Paglabas niya, nakatuon ang atensyon ng lahat. Nakaputing damit si Lin Kang. Hawak ang mahabang espada. Nakatayo sa gitna ng arena. Malupit ang tingin niya kay Xiao Yun. Ang tanging sandata ni Xiao Yun ay espesyal niyang katawan. Kaya siya naitalaga ng punong pinuno. Akala niya angat siya sa lahat ng kabataan. May tanong ka ba? Ngayon, lalaban ako sa'yo. Kung matalo ka, ang banal na anak ay dapat ilipat. Tama si Kuya Lin Kang. Ang banal na anak, lakas ang kailangan. Nasa 9th level lang si Xiao Yun. Paano niya matatalo ang 7th level na si Kuya Lin Kang? Para lang siyang palamuti. Matagal ng kaguluhan. Baka nagkataon lang. Siksuan niyang Zenren at mga elders ay nasa itaas. Hindi nila pinigilan. Gusto rin nilang makita ang lakas ng katawan ng kaguluhan. Gusto mong lumaban, Tara. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Tingnan ang King sword style ko. Pagkasabi niya, mabilis gumalaw si Lin Kang. Sumabog ang lakas ng ikapitong antas. Lumipad ang malaberding sword aura kay Xiao Yun. Grabe ang lakas. Kaya niyang pumatay ng mataas na cultivator ng Shadow Realm. Tapos na, talo na si Xiao Yun. Isang atake pa lang, talo na agad. Di na siya makakaligtas. Lahat ay sigurado, talo na si Xiao Yun. Pati mga matatandang elders ay nag-alala. Gustong pigilan. Pero biglang, pumikit si Xiao Yun. Tahimik na nag-isip. Nagkaroon ng realization sa King sword style. Matagumpay ang realization. Biglang naunawaan ang full mastery ng King sword style. Ding! Realization para sa paggamit ng spiritual energy. Tagumpay ang realization. Key refining level siyam. Lakas ay naging daang beses mas puro. Kayang makipaglaban lampas antas. Bumukas ang mga mata ni Xiao Yun. Isang liwanag ng kaguluhan ang mabilis na lumabas. Walang sandata sa kamay. Pero gumamit ng King sword style na. Mas pulido at mas malakas kesa kay Lin Kang. Mas dominante at matalim. Paano nangyari? Bakit? Ang King sword style ko, mas malakas ka pa. Hindi sumagot si Xiao Yun. Biglang pumutok ang sword aura. Sinira lahat ng atake ni Lin Kang. Isang daliring tinamaan si Lin Kang sa dibdib. Parang saranggolang naputol, lumipad si Lin Kang paatras. Malakas na bumagsak, dumugo ang kanyang bibig. Nagulo ang spiritual energy sa katawan. Matindi ang pinsalang natamo. Isang atake lang. Si Xiao Yun na key refining siyam. Natalo ang Lin Kang na ikapitong antas ng Foundation Establishment sa isang tira. Tahimik ulit ang lahat. Naririnig ang mahulog na karayom. Lahat ng disipulo, namilog ang mata. Para silang nakakita ng multo. Nasa key refining siyam lang siya. Tinalo ang Foundation Establishment 7. Parang imposibleng mangyari. Impossible. Ayokong maniwala. Ngayon, sa tingin mo di ako karapat-dapat maging banal na anak. Namumutla si Lin Kang. Tahimik lang, gustong magtago sa hiya. Ayos, grabe ang katawan ng kaguluhan. Lakas ng realization.
Ang banal na lupa ng kaguluhan. May napakagaling na talento. Di na kailangang mag-alala sa hinaharap. Hindi lang espesyal ang katawan. Sobrang galing sa pag-unawa. Isang tingin lang, nakuha na ang sword skill ng iba. Kaya ring talunin agad ang kasing lakas. Walang hanggan ang kinabukasan niya. Nakatayo si Xiao Yun sa gitna ng arena. Tinanggap ang paggalang at takot ng lahat. Tahimik lang ang loob niya. Simula pa lang ito, kasabay ng realization system at kaguluhan na katawan. Walang makakahadlang sa kanyang landas. Walang hanggang langit at lupa. Sa oras din na iyon, may pulang guhit ng liwanag na mabilis na paparating. Tumatagaktak ng matinding galit, papunta sa banal na lupa ng kaguluhan. Isang malamig na boses ang umalinggaw. Banal na lupa ng kaguluhan. Ibigay ang katawan ng kaguluhan. Kung hindi, wawasakin ko ang lugar niyo ngayon. Tumingala si Xiao Yun. Nagliliwanag ang mga mata sa lamig. May panibagong hamon na parating. Ang dugo ay kumikislap at mabilis na dumating. Bumagsak sa labas ng pintuan ng Chaotic Sacred Land. Isang tao na may suot na pulang balabal ang lumitaw. Ang mukha ng taong ito ay mukhang malupit. May nakapaligid na masamang enerhiya. Ang lakas niya ay di masukat. Isang makapangyarihan sa Liquid Condensation Realm. Elder Blood Fiend ng Blood Fiend Sect. Ang Blood Fiend Sect at Chaotic Sacred Land ay laging magkaaway. Di ko akalaing maglalakas loob siyang sumugod dito. Siyam na ulit nagring ang Chaotic Bell. Ipinanganak ang Chaotic Physique. Ganyang bihirang katawan, dapat manatili sa Chaotic Sacred Land. Sayang lang kung iiwan dito. Bata, sumama ka na sa Blood Fiend Sect ko. Lalampasan kitang buhay. Matandang Blood Fiend. Ang aming Son of God sa Chaotic Sacred Land. Hindi mo siya pwedeng pagnasaan. Lumayas ka dito, Xuanyang. Ikaw ay Liquid Condensation Realm lang level 3. Ako ay level 5 ng Liquid Condensation Realm. Kung maglabanan tayo, posibleng hindi mo ko kaya. Ngayong araw gusto ko lang ang batang Chaotic Physique na ito. Kung pipigilan mo ako, huwag mo akong sisisihin kung sasakupin kayo ng Blood Fiend Sect. Nag-umpisang kabahan lahat ng disciples. 5th stage ng Mini Realm. Iyan ay mas nakakatakot pa sa Foundation Establishment Realm. Sa buong Chaotic Sacred Land, tanging ang Headmaster at ilang matatanda lang ang kayang sumabay dito. Nakayuko sa lupa si Lin Kang. Palihim siyang natutuwa, tama ang pumili ka sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Ipagsisiguro ko ang yaman at karangyaan mo. Bibilis ang pag-unlad mo. Sorry, wala akong interes. At di ka rin karapat-dapat para sumunod ako. Bastos. Galit na galit si Elder Blood Fiend. Binato niya ang isang palm strike na puno ng dugo. Tumama ito kay Xiao Yun. Sumabog ang lakas ng Liquid Condensation Realm. Nag-iba ang kulay ng langit at lupa. San dumaan ang palm strike? Nagkakalas ang hangin. Sandaang ulit mas malakas kaysa Foundation Establishment Realm. Ingat, Yuer. Lahat inisip na tiyak mamamatay si Xiao Yun. Ang pagitan ng Key Drawing Stage at Liquid Condensation Realm Level 5, parang langit at lupa ang pagitan. Pero kalmado pa rin si Xiao Yun. Palihim niya ulit ginamit ang Epiphany System. Sinuri ang Blood Fiend Palm Technique. Tagumpay ang Epiphany. Nakita ang kahinaan ng Blood Fiend Palm. Sabay ginamit ang Chaotic Palm System. Naintindihan ang katawan defense technique. Epiphany successful. Lalong tumibay ang Chaotic Physique. Kayang tanggapin ang atake ng Liquid Condensation Realm. Hindi umilag si Xiao Yun. Sabay na naglabas ng Palm Strike. Walang dugo o malas na enerhiya. Puro Chaotic Light lang. Mukhang simple at di kakaiba. Pero parang may lakas na lumilikha ng mundo. Nagbanggaan ang dalawang Palm Strike. Nabasag agad ang palm ng Blood Fiend. Parang kawayan na binali ang Chaotic Palm. Direktang tumama kay Elder Blood Fiend. Imposible, ikaw ay kidrawing lang. Paano mong nagawang saktan ako? Sa harap ko, walang kwenta ang agwat ng antas. Bawat hakbang ni Xiao Yun, umaatras si Elder Blood Fiend. Palaki ng palaki ang takot niya. Hindi ito ordinaryong batang magigising pa lang. Isa siyang talagang nakakatakot na nilalang. Hintayin mo lang. Hindi ka paliligtasin ng Blood Fiend Sect. Gusto mo pang umalis matapos mo akong saktan. Nagulat ang Chaotic Sacred Land. Akala ng disciples tapos na ang lahat. System. Naintindihan ang space powers. Tagumpay ang Epiphany. Una niyang natutunan ang space imprisonment. Hinugot ng Chaotic Finger ni Xiao Yun. Biglang tumigil ang kalawakan. Naipit sa pwesto si Elder Blood Fiend. Di makagalaw. Sumabog ang Chaotic Light. Isang diretsong finger poke. Tinarok ang energy defense ng Blood Fiend Elder. Sirain ang cultivation niya. Umuwi ka at sabihan ang Blood Fiend Sect leader. Kung istorbohin mo pa ako, wawasakin ko ang Blood Fiend Sect nyo. Halos mamatay sa takot si Elder Blood Fiend. Dalian niyang tumakas, gumugulong pa. Wala siyang lakas ng loob na lumingon. Tahimik ang buong Chaotic Sacred Land. Lahat ng disciples at elders. Napatingin kay Xiao Yun na nagulat. Drawing stage level siyam. Tinapos ang malakas sa 5th level ng Mini Realm. Hindi na ito ordinaryong bayaning bata. Lumalaban na sa langit ang kakayahan. Isang tunay na Chaotic Son of God. Sa Chaotic Sacred Land, dahil sa iyo, wala kaming kinatatakutan. Lakas ng Epiphany. Nakakatakot. Pinagsama ang Chaotic Physique at Epiphany. Walang makakatalo. Hindi makapaniwala si Lin Kang. Nawala ang huling pagmamalaki sa puso niya. Puro paggalang ang natira. Ang layo niya kay Xiao Yun, parang alitap-tap at buwan. Hindi sila maikukumpara. Nararamdaman ni Xiao Yun ang lakas na lalong lumalago. Ngumiti siya ng bahagya. Accumulation ng maliit na bruha. Level up ng malaking bruha. Cycle na ito. Tuloy-tuloy niyang nakokontrol. At ito pa lang ang simula ng pag-angat niya. Natapos ang pagtutol ng Elder Blood Fiend. Lumaganap ang pangalan ni Xiao Yun sa Chaotic Sacred Land. Wala nang nagduda na siya ay Son of God. Lahat ng disciples na makasalubong niya, nirerespeto siya, yumuyukod at binabati siya. Yun ngayong araw dadalhin kita sa isang elder. Kapag nakuha mo ang tiwala niya, gagawin kang disipo. Walang hanggan ang magiging kinabukasan mo. Nasa headmaster ang desisyon. Magkasama silang umakyat sa tuktok ng Chaotic Peak. Isang lumang templo ang nandoon. Nakapalibot ang Chaotic Mist. Hindi malapitan ng karaniwang tao. Sa harap ng templo, may matandang nakaupo na may suot na abong balabal. Walang kahit anong enerhiya sa paligid niya. Pero parang iisa siya sa langit at lupa. Siya si Emperor Earthhaven. Disipulong Xuanyang bumabati sa Elder Ditian. Hindi lang Chaotic Physique. Ito pa ang pinakamalinis na Ancient Chaotic Physique. Talagang magaling. Disipulong Xiao Yun bumabati sa nakatatanda. Gusto mong maging disipul ko? Mabigyan ng guidance ng elder. Iyan ay isang karangalan. Maging disipul ko ay napakahigpit. Chaotic Physique at mataas na Epiphany.
Karapat-dapat kang maging disciple ko. Simula ngayon, ikaw lang ang tanging direct disciple ko. Congratulations, Yun-er. Maligayang bati, Yun-er. Disipulok si Xiaoyun bumabati kay Master. Tumayo ka, ito ang Chaotic Sacred Land namin. Pinakamahalagang kayamanan ng sekta. Ang Chaotic Scripture ay orihinal na cultivation technique. Ginamit ng mga matatanda buong buhay. Di pa rin lumusot sa first layer. Subukan mong aralin ito. Kumaway si Emperor Tiantian. Kinuha ang isang lumang aklat. Sa ibabaw ng aklat, nakasulat ang Chaotic Scripture. Tinanggap ni Xiaoyun ang Chaotic Scripture. Malamig ang hawak. Mahirap intindihin ang nilalaman. Kahit elders ng Sacred Land nahihirapan dito. Elder Di Chen. Masyadong malalim ang Chaotic Scripture. Bago pa lang si Yun-er sa pagsasanay. Hindi ba ito masyadong mahirap para sa iba? Pero hindi para sa kanya. Binuksan ni Xiaoyun ang Chaotic Scripture. Ginamit agad ang Epiphany System. Naintindihan ng host ang Chaotic Scripture. Epiphany, nakamit ang pag-intindi. Chaotic Scripture first layer, napagtagumpayan, Epiphany. Chaotic Scripture second layer, napagtagumpayan, Epiphany. Chaotic Scripture third layer, napagtagumpayan. Hindi na mahirap basahin ang scripture sa kanya. Para itong pinakasimpleng salita, nalalaman niya ang sikreto ng Chaotic Being. Patuloy na bumabalong sa kanyang isipan. 1, 2, 3, 9, isang araw lang ang lumipas. Naabot agad ni Xiaoyun ang ika-9 na antas ng Chaotic Scripture. Perpektong nakamit ang ika-9 na antas ng Chaotic Scripture. Muling tumaas ang antas ni Xiaoyun. Nag-breakthrough mula ika-9 na layer ng key guiding, foundation establishment, nabuo ang liquid realm, at umabot sa God transformation. Sunod-sunod na lumampas sa 3 antas. Diretso agad sa unang antas ng God transformation realm. Sabay, ang katawan ay pinatatag ng Chaotic Scripture. Naabot ang pinakamataas na palakas ng katawan. Ang katawan ay naging banal, di tinatablan ng mga armas, walang spell na tumatagos. Oh hahaha, napakasaya kong tinanggap kita bilang apprentice, Xiaoyun. Kontento na ako sa buhay na ito. Lubos na nagulat si Master Xuanyang, di makapagsalita ng matagal. 9 na antas sa isang araw, at naabot pa ang God transformation sa Chaotic Scripture. Parang alamat talaga. Guro, nagawa na ng disipulo ng pangunahing guro ang ika-9 na antas ng Chaotic Scripture. Simula ngayon, ikaw na ang pinakatalentadong kabataan sa Chaotic Holy Land. Sa buong bagong henerasyon sa Tiansuan Continent, walang makakatalo sa iyo. Ipinapaalam ko sa principal. Ipinapaalam ko kay Elder Ditian. Malapit nang magsimula ang Tianjiao Grand Competition dito sa Tiansuan Continent. Sama-samang pupunta sa Central State ang mga pinakamagagaling ng bawat sect. Inaanyayahan ang Chaotic Holy Land na magpadala ng kandidato. Kumikinang ang mga mata ni Xiaoyun. Tianjiao Grand Competition. Saktong masusubukan ang mga tinatawag na pinakamagagaling para mas lalo siyang tumibay. Nagpapatuloy siya sa landas ng pag-breakthrough. Tianjiao Stage sa Central State. 10 nangungunang sekta sa Tiansuan Continent. Isang daang sikat na sekta. Lahat ng kabataang henyo ay nagtipon dito. Napakalaki ng selebrasyon. Lahat ng tao ay nakatingin. Pinag-uusapan ng lahat. Sino kaya ang magiging unang pwesto ngayon sa Tianjiao Competition? At magiging pinakanamumukod tanging kabataan sa buong kontinente. Para sa akin, tiyak na ang Holy Son ng Xuanyan Sect yun. 25 taong gulang pa lang siya, nasa third layer na ng God Transformation. Napakabagsik sa laban, pati ang tagapagmana ng Beast God mula sa Myriad Beast Valley. Kayang kontrolin ang sinaunang kakaibang mga halimaw. Sobrang lakas. Narinig ko, may lumitaw na Chaotic body mula sa Chaotic Holy Land. Ginawan siyang Son of God. Hindi ko alam kung sasali siya. Yung Chaotic body, kakaibang katawan lang naman yun. Baka hindi pa rin kaya talunin ang Holy Son ng Xuanyan Sect. Sa gitna ng madla, ang Holy Son ng Xuanyan Sect, si Xuantian, ay nakatayo sa entablado. Mukhang mayabang, tinatangkilik ng karamihan. Punong-puno siya ng pagmamataas. Para sa kanya, ang tinatawag na Chaotic body ay hindi naman kaabang-abang. Biglang-bigla, isang liwanag ng Chaotic energy ang bumagsak mula sa langit. Lumapag sa Tianjiao Stage. Nakatayo si Xiaoyun na nakasuot ng puti. Pinalibutan ng Chaotic energy. May hamog sa paligid, kasama ang ilang mga elder ng Chaotic Holy Land sa likod. Dahan-dahan lumitaw. Mga tao ng Chaotic Holy Land. Dumating na ang Chaotic Son of God. Siya si Xiaoyun, mukha siyang bata pa, parang kasing edad ng mga 16 na o 17. Xiaoyun, Chaotic body. Akala ko kakaiba, parang may 3 ulo, 6 na kamay. Yun lang pala. Mabilis lang lumingon si Xiaoyun, hindi pinansin. Tianjiao Grand Competition. Ang host ay isang respetadong matandang lalaki mula sa Central State. Nang dumating na lahat, agad siyang nag-anunsyo. Opisyal nang nagsimula ang Tianjiao Grand Competition ng Tiansuan Continent. Madali lang ang rules. Sampa sa stage at maglaban. Hanggang sapat na, tigil na. Lilipat ang nanalo. Hanggang magkaroon ng unang pwesto. Xiaoyun, narinig kong Chaotic body ka. May lakas ka bang kalaban ako? Walang problema, tara. Crimson Flame Tager. Humalakhak ng malamig ang Beast God successor. Nagcast ng fighting technique. Isinumon ang isang halo-halong apoy na Crimson Flame Tager. Pinaliligiran ng apoy. Enerhiya ay abot God Transformation Layer 2. Sobrang mabagsik. Crimson Flame Tager. Atakihin mo siya. Umugal ang Crimson Flame Tager. Sumugod kay Xiaoyun. Ang mga matutulis na kuko ay nilaslas ang hangin. Nakakatakot ang lakas. Nagbulungan ang mga tao sa ilalim ng stage. Unang galaw ng Beast God successor. Crimson Flame Tager agad. Delikado si Xiaoyun. Matibay at makapal ang balat ng Crimson Flame Tager. Mahirap talunin gamit pang atake. Na-focus ng host ang weak point ng Crimson Flame Tager. Tagumpay sa pag-breakthrough. Nahanap ang punto de vista ng Crimson Flame Tager. Ding! Napagtanto ng host ang Chao Slash. Tagumpay ang pagninilay. Chao Slash, perfected. Itinaas ni Xiaoyun ang kamay at hinablot. Lumitaw ang Chao's Power Claw sa air. Direktang hinuli ang utos ng Red Flame Tager. Sumigaw ng matindi ang Red Flame Tager. Agad itong bumagsak sa lupa. Wala na itong hininga. Isang atake, patay agad ang beast ng Nascent Soul Realm. Pinatay mo ang Red Flame Tager ko.
Talunan lang ako, walang saysay pa ang diskusyon. Mabilis gumalaw si Xiao Yun. Bigla siyang nasa harap nito. Nagpalipad siya ng isang mabilis na palo. Tagapagmana ng Beast God. Agad siyang napalipad pababa ng entablado. Dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Wala nang lakas lumaban. Isa na namang instant kill. Mula umpisa hanggang dulo. 3 paghinga lang ang nakalipas. Si Xiao Yun ay talagang nag-instant kill sa Beast God ng Myriad Beast Valley. Tahimik ang lahat. Lahat ay napatulala. Hindi nila inakala na napakalakas ng Chaos Physique. Swerte lang siguro. Ako naman si Xiao Yun ang lalaban. Ako ang Holy Son ng Xuan Chen Set. Nasenso Realm level 3 ako. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tunay na genius. Ang Xuan Chen swordplay ng sect namin, isa sa mga top sword techniques sa kontinente. Ang Chaos Physique mo, sa harap ko, isa lang wala, parang manok at aso. Sapat na ang salita, simulan na. Kayabang mo. Galit na sumigaw si Xuan Chen eh. Lumipad pa itaas ang katawan niya. Buong lakas niyang ipinakita ang Xuan Chen swordplay. Libo-libong enerhiya ng espada, parang ulang bumagsak. Lahat ay kay Xiao Yun binagsak. Bawat talsik ng espada, may lakas ng Nasenso Realm level 3. Ang Holy Son ng Xuan Chen ay umatake na. Itong move na ito, ang Xuan Chen 10,000 swords, grabe ang lakas. Patay na si Xiao Yun dito. Kahit gano'n ang kalakas ang Chaos Physique, hindi kayang pigilan ang buong lakas ng level 3 Nasenso Realm. Lahat ng pinuno at elder sa viewing platform, wala ni isang kumurap. Gustong makita kung gaano kalakas talaga ang Chaos Physique. Kalma lang ang mga elder ng Chaos Holy Land. Alam nila ang tunay na lakas ni Xiao Yun. Walang laban si Xuan Chen eh. Hindi gumagalaw si Xiao Yun. Hinayaan lang niya ang libo-libong enerhiya ng espada. Ding! Napagtanto ng host ang Xuan Chen swordplay. Tagumpay ang pagninilay. Nakita ang lahat ng butas ng Xuan Chen swordplay. Sa parehong oras, naintindihan ang Chaos Word Energy. Ding! Napagtanto ng host ang Spirit Defense. Tagumpay ang pagninilay. Chaos Spirit Shield, perfected. Kayang pigilan ang pinakamalakas na atake ng Nasenso Realm. Bumagsak ang libo-libong energy ng espada sa shield ni Xiao Yun. Lahat ay tumalsik palayo. Wala ni isang bakas na naiwan. Impossible. Hindi nabasag ang Xuan Chen 10,000 swords ko. Hindi kayang butasin ang depensa mo. Dahan-dahang tinaas ni Xiao Yun ang kamay. Nag-concentrate siya ng Chaos Word Energy sa kanyang daliri. Mukhang maliit ang enerhiya ng espada. Pero taglay nito ang tunay na kapangyarihan ng Chaos. 10 beses ang lakas kaysa Xuan Chen's Word Energy. Chaos Word Energy Slash. Ang Chaos Word Energy ay mabilis lumipad palabas. Agad niyang winasak lahat ng espada ni Xuan Chen. Direkta itong tumama sa espada ng Xuan Chen. Biglang nabasag ang espada ng Xuan Chen. Hindi huminto ang espada energy. Tumama kay Xuan Chen sa dibdib. Lumipad palayo si Xuan Chen. Bumabagsak siya sa ilalim ng entablado. Sumuka siya ng dugo. Magulo ang kanyang spiritual energy. Matindi ang kanyang natamong pinsala. Ang Holy Son ng Xuan Chen, level 3 na Senso Realm. Isa pang instant kill ni Xiao Yun. Nag-ingay ang buong stadium. Grebe. Level 3 na Holy Son ng Xuan Chen. Natalo sa isang atake lang. Anong klase nila lang si Xiao Yun? Level 1 lang siya ng Nasenso Realm. Tinalo ang mas mataas na antas. Level 3 Nasenso Realm. Hindi na ito simpleng henyo. Isa siyang bagong alamat. Nagsitayuan lahat ng pinuno ng sekta. Kitang-kita sa mata nila ang gulat at kasakiman. Chaos Physique plus ganyang talento sa pag-aaral. Kung mapapasok sa sekta nila, sisikat sila ng sobra. Kung hindi kayang kunin, kailangan siyang alisin. O magiging malaking problema siya. Nasa gitna rin ng mga tao ang pinuno ng Blood Fiend sect. Nakita niyang grabe ang lakas ni Xiao Yun. Sumama ang loob niya. Naisip niya ang elder ng Blood Fiend na pinutulan ng kapangyarihan. May bakas ng pamatay na tingin sa kanyang mata. Sino pang gustong hamunin ako? Tahimik ang lahat ng young geniuses sa baba. Walang magsalita, tahimik lahat. Walang gustong umaakyat sa entablado. Yung mga mayabang kanina na mga batang henyo. Yumuko lahat ngayon. Hindi makatingin kay Xiao Yun. Ang unang pwesto sa kompetisyon ng mga henyo. Chaotic Holy Lands Xiao Yun. Pagkabigkas niya, nag-ingay ang buong lugar sa palakpakan. Lahat ay sumisigaw para kay Xiao Yun. Si Xiao Yun, gamit lang ang level 1 na Senso Realm. Winasak lahat ng kalaban. Siya na ang pinakamagaling sa young generation ng Chansuan Continent. Karapat dapat talaga siya. Punong-puno ng galak ang mga elder ng Chaotic Holy Land. Lalong humingiti si Master Xuan Yang. Pinanood mismo ng Great Emperor ng Heaven and Earth gamit ang secret technique. Tumango pa siya ng bahagya. Halata ang saya sa kanyang mga mata. Bumaba na si Xiao Yun sa platform. Ramdam niya ang panibagong lakas sa loob. Alam niya sa sarili na hindi na siya kayang pigilan ng Chansuan Continent. Pero sa sandaling iyon, biglang dumilim ang langit. Isang itim na basag ang lumitaw sa taas ng siyam na langit. Nagmumula roon ang nakakakilabot na extraterrestrial na enerhiya. May malamig na tinig mula sa basag. Chaos Physique, nahanap din kita. Lalo pang lumaki ang basag sa itaas. Bumaha ng extraterrestrial na lakas na parang bagyo. Nayanig ang buong Central Continent. Lahat ng cultivators naramdaman ito. Nanginig sila sa takot. Luhod lahat agad sa lupa. Anong klaseng lakas yon? Sobrang nakakatakot. Mas malakas pa kaysa Great Emperor ng lupa't langit. Extraterrestrial na napakalakas kaya? Extraterrestrial na demonyo. Ayon sa alamat, ubusin daw ng extraterrestrial na demonyo ang mga may talentong katawan. Mukhang, Chaos Physique ni Divine Son Xiao Yun ang target nila. Ayos to. Xiao Yun, patay ka na ngayon. Pag umatake ang extraterrestrial na demonyo, ni Great Emperor hindi ka maliligtas. Tumingin pataas si Xiao Yun sa itim na basag. Naglabas ng Chaos energy sa paligid niya. Mas naging makapal ang ulap. Matindi ang lamig ng mata niya. Wala siyang takot. Ding! Napagtanto ng host ang extraterrestrial na enerhiya. Tagumpay ang pagninilay. Naintindihan ang pinagmulan ng lakas ng extraterrestrial na demonyo. Natagpuan ang kahinaan nito. Ding! Napagtanto ang pinagmulan ng Chaos Physique. Tagumpay ang pagninilay. Ang Chaos Physique ay nagising na. Kaya nitong labanan ang extraterrestrial na demonic power. Isang itim na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa basag. Malaki ang katawan. Balot ng itim na malas na enerhiya. Hindi mo makikita ang mukha. Pulang-pula lang ang mga mata. Naglalabas ng dugot gutom. Kayong mga hamak na tagalupa. Ibigay ang Chaos Physique.
At, ibibigay ko sa inyo ang mabilis na kamatayan. Extraterrestrial na demonyo, hindi ka pwede maging mayabang dito. Dito ito sa Chansuan Continent, hindi mo ito teritoryo. Sa lakas mo lang, isang langgam sa level 3 tulad ni Ning Yejing, pipigilan mo ako. Tumawa ng mapanghamak ang itim na anino. Itinaas niya ang kamay at lumabas ang isang itim na palm print ng demonic force. Ipinatama niya kay Master Xuanyang. Biglang nagbago ang mukha ni Xuanyang Zenren. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng espiritu. Binuo niya ang isang defense shield. Pero sa harap ng evil power palm print, parang papel lang ang shield at agad nawasak. Napaatras si Xuanyang Zenren. Duguan siyang umubo. Grabe ang kanyang natamong sugat. Hindi na siya makatayo. Hoy, batang leader, mukhang wala nang makakaligtas sa'yo. Sumuko ka na lang, hayaan mong kunin ko ang iyong Chaos Origin. Baka iwan pa kita ng konting kaluluwa. Ninakaw mo ang aking Chaos Origin. Karapat dapat ka bang magyabang? Kung gusto mong mamatay, ako mismo ang dudurog sa iyong katawan ng Chaos. Labis na nagalit ang itim na anino. Mabilis siyang gumalaw, bigla siyang lumitaw sa harap ni Xiaoyun. Ang itim na kukoy punong-puno ng evil power. Inabot niya ang dibdib ni Xiaoyun. Lahat ng tao sa ibaba ay napahinto sa paghinga. Kinabahan silang lahat para kay Xiaoyun. Ang lakas ng anino, nasa rurok ng Nasenso realm. Baka mas mataas pa ang antas niya. Matindi si Xiaoyun, pero Nasenso una pa lang siya. Paano niya lalabanan? Xiaoyun, abot mo na araw mo ngayon. Umaksyon ang evil sa labas ng mundo. Sigurado ang iyong kamatayan. Pero biglang dumilat si Xiaoyun. Pinakawalan niya ang lakas ng Chaos Origin. Nagpakawala siya ng palm strike. Nagbanggaan ang Chaos at Evil Palad. Sumabog ng malakas na tunog. Ang itim na lakas at maliwanag na Chaos. Parang tsunami na kumalat sa paligid. Ang buong platform ay sa tindi ng banggaan. Matinding pag-uga ang naganap. Ang lupay na bitak ng parang web. Sabay-sabay umatras ang libo-libong cultivators. Takot na takot ang kanilang mga mukha. Impossible ito. Direktang nawasak ang Evil Paw ng Chaos Palm. Ang palm print na may kapangyarihang lumikha. Hindi maintindihan. Matindi ang dago. Tumama sa dibdib ng itim na anino. Lumuwa siya ng dugong may halong itim na laman. Ang dambuhalang katawan niya. Parang saranggolang naputulan ng tali tumilapon. Nabasag ang ilang harang ng espasyo. Bagsak siya sa pinakagitna ng platform. Pinabasag ang matigas na bato sa sahig. Nabuo ang isang malalim na butas. Una ka pa lang sa Nasenso realm. Paano mo natanggap ang evil power ko? Sa harap ng aking Chaos body. Walang kwenta ang evil power mula sa labas. This said, napagnilayan ng host ang evil power. Nakuha ang kahinaan ng evil power. Analysis. Pinabuti ng 100 beses ang epekto ng Chaos Origin yes evil. Ding! Napagnilayan ng host ang sarili niyang realm. Tagumpay ang Epiphany. Unang antas ng Nasenso. Tumaas ang refinement ng spirit energy. Pansamantalang umabot sa ikatlong antas ng Nasenso. Biglang sumabog ang lakas ni Xiaoyun. Tila ilog ang Chaos Origin power niya. Umalon sa buong katawan. Dating aura ng unang antas lang. Biglang naging third level na Nasenso. Kasing lakas ng itim na anino ang kanyang presensya. Tahimik ang buong audience. Pati hinga nila mahina na. Si Xiaoyun na halos wala ng pag-euros asa kanina. Hindi lang napigilan ang deadly attack ng anino. Napinsala pa niya ang kalaban. Hindi na ito normal sa mga henyo. Swebe, parang milagro. Impossible. Talagang hindi pwede. Una pa lang siya sa Nasenso realm. Parang papel ang mukha ng Blood Fiend Sectmaster. Ang tuwa niya noon naging takot ngayon. Titig na titig siya kay Xiaoyun. Ang nasa isip niya lang ay tumakas. Kailangan tumakas na, batang katutubo. Sobra mo akong pinagalit. Evil destruction of all techniques. Sumigaw ng malakas ang itim na agila. Pinaligiran ng kadiliman. Nagsimulang mag-ipon ng madilim na enerhiya. Nabuo ang isang napakalaking evil blade. 10 talampakan ang haba. May kakaibang mga rune sa talim. Naglalabas ng kapangyarihang kayang punitin ang espasyo. Diretsong bumagsak sa ulo ni Xiaoyun. Mas malakas ito ng 10 beses kaysa dati. Mas Nasenso peak expert. Di na abutin ang atake. Bilisan, iligtas si Divine Son. Di na kailangan ni hindi pa ako nagpainit. Umikit si Xiaoyun. Tahimik siyang nag-espiritual na pagninilay. Ding! Napagnilayan ng host ang Evil Blade. Tagumpay ang pag-abot ng Epiphany. Naanalisa ang lahat ng kahinaan ng Evil Blade. Nalaman ang Chaos Slash. Napagnilayan ng host ang Chaos Origin. Tagumpay ang Epiphany. Nagising ang unang antas ng Chaos Origin. Pagbukas ng Chaos, sumabog ang Chaos energy sa paligid ni Xiaoyun. Naging 100 metrong Chaos Blade. Lahat ng talim gawa ng purong Chaos Origin power. Habang gumagalaw ang pattern sa talim, parang hawak nito ang lihim ng buong mundo. Chaos Slash. Iwinasiwas ni Xiaoyun ang Giant Chaos Blade. May lakas na parang nilikha ang mundo. Sumalpok sa napakalaking itim na espada ng kasamaan. Tuloy-tuloy ang klang ng nagbabangga ang bakal. Sunod-sunod na nabasag ang mga rune sa espada ng kasamaan. Sa loob lang ng 3 hininga, nahiwa ng espada ng kaguluhan ang espada ng kasamaan hanggang sa maging pira-piraso. Naglahong tuluyan ang itim na kasamaan, habang nagtatakang nakatigil ang espada ng kaguluhan. Direktang tumama sa ulo ng anino. Hindi, sumigaw na napalakas at pilit umiwas ang anino. Pero di siya makatakas dahil sa puwersa ng higanting kaguluhan. Di makagalaw ni kaunti. Isang malutong na tunog. Hinati sa dalawa ng higante ang ulo ng anino. Tumilamsik ang itim na dugo at lamang loob. Bumagsak ang dambuhalang katawan. Naging itim na likido at lumubog sa lupa. Naglahong tuluyan. Tahimik ang buong Central State. Libo-libong cultivator ang napanganga sa nakita nila. Nagbagsakan ang mga sandata sa kamay ng lahat. Tunog ng makalantang bakal. Walang nakapansin. Dalawa lang nakilos. Napatay agad ni Xiaoyun ang isa. Nalampas ang lakas sa kanya na dayuhang demonyo. Ngayon, sa paligsahan ng mga pinakadakila, Chaotic Holy Land pa rin ang kampiyon.
Pagkalabas ng salita ni Xiao Yun, sumabog ang palakpakan sa buong Central State. Nagtaas kamao at sumigaw ang mga cultivator. Napaiyak sa tuwa ang mga elder ng Chaotic Holy Land. Nagmadaling lumapit, punong-puno ng pagmamataas sa mukha ng sugatang suan niyang true person. Napakagaling ng katawan ng kaguluhan. Karapat dapat maging disipulo ko si Xiao Yun. Ibinawi ni Xiao Yun ang kanyang lakas ng kaguluhan. Dahan-dahang bumaba ng platform ng mga champion. Unti-unting humina ang lakas niya. Bumalik sa unang antas ng Nasenso Realm ang pansamantalang lakas niya. Pero mas malakas pa rin siya kaysa rito. Sa laban niya sa dayuhang demonyo, masanay na siya sa pagkontrol ng Chaotic Origin. Nagkaroon din ng ideya tungkol sa mundo sa labas. Mukhang panahon na para iwan ang Tiansuan Continent. Pagbalik sa Chaotic Holy Land, ang sugat ni Xuan niyang true person. Agad gumaling sa tulong ng Chaotic Origin ni Xiao Yun. Mabilis siyang gumaling. Sa Grand Hall, nagtipo ng Xuan niyang true person, Emperor Dishan, at ilang matataas na elder. Nakaupo ng seryoso. Bakit na naman tinatarget ng dayuhang demonyo ang Chaotic Body? Hindi ito aksidente. Mukhang, umabot na sa labas ang sikreto ng Chaotic Body. Alam mo ba Xiao Yun, hindi basta-basta ang pagkakaroon mo ng Ancient Chaotic Body. Guro, ano ang ibig mong sabihin? Chaotic Holy Land ay hindi orihinal na sekta ng Tiansuan Continent. Bilyong taon na ang nakalipas. Chaotic Holy Land ay isinilang sa Chaotic Heavens. Nilikha ito mula sa Chaotic Origin bilang pinakamataas na sekta. Ang pinuno ay si Chaotic Heavenly Emperor, at siya ang tunay na tagapamahala ng Chaotic Body. Bilyon-bilyong taon ang nakalipas. Nilusob ng mga dayuhang demonyo ang Chaotic Heavens. Pinamunuan ni Chaotic Heavenly Emperor ang kanyang mga mandirigma. Ginamit ang sarili niyang katawan upang iselyo ang kaguluhan. Ipiniit ang mga dayuhang demonyo sa kailaliman ng kaguluhan. Dahil dito, nahati ang Chaotic Holy Land. Ang iba ay nanatili sa Chaotic Heavens. Ang iba ay napadpad sa Tiansuan Continent at nagpatuloy ang lahi. At ikaw, Xiao Yun, ang reinkarnasyon ng Chaotic Heaven. Ikaw lang din ang kayang gumising ng Ancient Chaotic Body. Ako ang reinkarnasyon ng Chaotic Heaven. Tama, nung nagising sa iyo ang Chaotic Body. Nasanib ang Chaotic Heaven Mark bilang sukdulang tagapagmana. Ibig sabihin, paalala ito, na ang misyon mo ay depensahan ang Chaotic Heavens. Labanan uli ang mga dayuhang demonyo. Ang Chaotic Body ay hindi lang pinakamataas na katawan. Susi rin ito ng Chaotic Heavens. Ang paglago mo ay susi sa kaligtasan ng Chaotic Heavens. Guro, naiintindihan ko. Tatangapin ko ang misyong ito. Babantayan ko ang Chaotic Heavens. Wawasakin ang mga dayuhang demonyo. Maganda, simula't gisingin mo ang pamana ng Chaotic Heavenly Emperor. Ibinibigay ko sa iyo ang pinaka-importanting kayamanan ng sekta. Chaotic Seal. Sa iyong mga kamay ko ito ilalagay. Kinuha ni Emperor Dishan ang isang selyong gawa sa Chaotic Crystal. Nakalagay sa ibabaw ang mga karakter ng kaguluhan. Umiikot ang Chaotic Origin Power dito. Puno ng kabighani at otoridad. Ito ang badge ng Chaotic Heavenly Emperor. May hawak nito, maaaring mag-utos sa lahat ng Chaotic Heavens. Lahat ng puwersa ng Chaotic Holy Land. Simula ngayon, ikaw na ang bagong leader ng Chaotic Holy Land at tagapagtanggol ng Chaotic Heavens. Tinanggap ni Xiao Yun ang Chaotic Seal. Malamig sa kamay, sumulpot ang lakas ng pamana sa isip. Naging malinaw ang alaala tungkol sa Chaotic Heaven. Mga teknik ng Chaotic Holy Land, mapa ng Chaotic Heavens. Sunod-sunod na lumalabas. Nagnilay ang host sa Chaotic Seal. Matagumpay ang pagninilay. Natutuhan lahat ng lakas ng Chaotic Seal. Kayang tawagin ang mga makapangyarihang sinauna ng Chaotic Holy Land. Kaluluwa ng nakaraan, Ting. Nagnilay ang host sa pamana ng Chaotic Heaven. Matagumpay ang pagninilay. Nagising ang unang pamana ng Chaotic Heaven, Chaotic Immortal Body. Sandali lang, muling umunlad ang Chaotic Body ni Xiao Yun. 1-0-0-0 beses lumakas ang katawan. Naabot ang antas ng Chaotic Immortal. Kahit tamaan ng pangunahing atake ng dayuhang demonyo, agad gagaling ang Chaotic Immortal Body. Di ko inakalang, nakamit mo ang ultimate physique ng Chaotic Heaven. Pagbati Chaotic Divine Son. Pagbati bagong leader. Basta narito ang Chaotic Divine Son. Mapagtatagumpayan natin ang mga dayuhang demonyo. Simula ngayon, lahat maghanda sa Chaotic Holy Land. Sa loob ng 3 buwan, sasamahan ninyo ako sa Chaotic Heavens. Bubuksan ang Chaotic Seal. Wawasakin ang mga dayuhang demonyo. Opo, sa sumunod na 3 buwan, pumasok ang Chaotic Holy Land sa matinding paghahanda. Bilang Chaotic Divine Son, nagpadala ng paanyaya si Xiao Yun sa lahat ng pinakamalalakas na sekta ng Tiansuan Continent. Inaanyayahan silang magpadala ng mga mandirigmang sumali sa Chaotic Holy Land. Sama-samang maghanda, Chaotic Heavens, Swanshan Sect, Myriad Beast Valley, Bloody Fiend Sect at iba pa. Bagamat may takot kay Xiao Yun, sa lakas ng Chaotic Holy Land, napilitan silang pumunta, Chaotic Divine Son. Buong yaman ng Bloody Fiend Sect ihandog namin. Suportahan ka sa laban sa Chaotic Heavens. Matagal nang may alitan ang Bloody Fiend Sect sa Chaotic Holy Land namin. Sa laban ngayon, kailangan ninyong magbigay ng 30 ng hukbo. Kung hindi, wag niyo akong subukan. Tama, walang problema. Kakayanin namin ang 30 na puwersa. Chaotic Divine Son. Handa kaming Bloody Fiend Sect magbigay pa ng 50 puwersa. Kasama pa ang 1-0 piraso ng Supreme Treasure ng Xuanshan para sa'yo. Chaotic Divine Son. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Myriad Beast Valley. Regalo para sa'yo. Umaasa kaming mabubura agad ang mga dayuhang demonyo. Sa loob lang ng 3 buwan, Chaotic Holy Land. Napagsama-sama ang buong pinakamalalakas na puwersa ng Tiansuan Continent. Higit 1 milyon ang mga mandirigma. Walang katapusang kayamanan. At si Xiao Yun sa 3 buwang iyon, gamit ang Enlightenment System, mabilis na pinalakas ang sarili. Na-master niya lahat ng teknik ng Chaotic Heavens. Umabot sa perpektong antas ang Chaotic Sutra. Naabot agad ang tuktok ng Nasenso Realm Ninth Layer. Konti na lang at nasa Void Refinement Realm na. Na-master niya lahat ng martial skills ng Chaotic Heavens. Chaotic Palm, Chaotic Sword, Chaotic Finger, Chaotic Shield. Lahat ay umabot sa perpektong antas. Napakalakas ng bawat isa. Mas mahalaga pa, sa pamamagitan ng Enlightenment, nakuha niya ang puwersa ng pagpapalit ng espasyo at pagslow ng oras. Lakas ulit tumaas. Ngayong araw, nagtitipon ng 1 milyon sa Chaotic Sacred Land Flame Martial Arena. Handa na lahat. 3 buwang paghahanda, sapat na. Ngayon pupunta tayo sa Chaotic Heavens. Bubuksan natin ang Chaotic Seal. Wawala
Wawalisin ang mga demonyo sa labas. Wawalisin ang mga demonyo sa labas. Poprotektahan natin ang Chaotic Heavens. 1,000,000 ang sumigaw ng sabay-sabay. Umingay ang sigaw sa kalangitan. Sabay-sabay na lumipad ang mga liwanag mula sa Chaotic Sacred Land. Lahat tumatakbo papuntang Chaotic Heavens. Chaotic Heavens. Iba ito sa Chansuan Continent. Mas malakas ang spiritual energy dito. Mas maliwanag ang mga batas dito. Maraming lumulutang na banal na bundok. Umuusong Chaotic River. Mga branch ng Chaotic Sacred Land. Nakakalat sa bawat banal na bundok. Naglalabas ng labis na otoridad. Pinangunahan ni Xiaoyun ang 1,000,000 tumawid ng space. Sa wakas, dumating sa core ng Chaotic Heavens, ang Chaotic Divine Mountain. Sa taas ng Chaotic Divine Mountain, may isang sinaunang palasyo. Nakasulat doon ang Chaotic Heaven Palace. Dito nakatira ang Chaotic Heaven. Prinsip ng Diyos, maligayang pagbalik. Grand Elder, ang mga demonyo sa labas. Malapit nang sirain ang seal. Handa na kami. Prinsip ng Diyos. Ang Chaotic Seal ay nasa ilalim ng Chaotic Abyss, sa ilalim ng palace. Pero humihina na ang lakas ng seal ngayon. Ang harap ng demonyo ay umuumpisa ng umatake sa seal. Dalhin mo ako sa Chaotic Abyss. Dumaan sila sa mga bulwagan ng palace. Dumating si Xiaoyun sa ibabaw ng Chaotic Abyss. Sa ilalim ng bangin, nag-aalboroto ang madidilim na nilalang. Ang mga patahan ng demonyo sa labas, lahat sila ay walang tigil na pumupuwersa sa seal. Ang Chaotic pattern sa seal ay humihina na. Anytime pwedeng mabasag. Prinsip ng Diyos, ang lakas ng seal ay galing mismo sa Chaotic Heaven. Pero ngayon, nag-reincarnate ang Chaotic Heaven. Kasabay ng paghina ng seal. Kailangan mong gisingin lahat ng mana ng Chaotic Heavenly Emperor para mapalakas ulit ang seal. Kung ganun, unahin kong tapusin ang mga unahan, tapos palalakasin ko ang seal. Bilis gumalaw si Xiaoyun. Naging isang Chaotic na sinag ng liwanag. Tumalon siya pababa sa Chaotic Abyss. Prinsipe, mag-inat ka. Lahat ng mandirigma sumunod agad. Inatake ang mga pauna ng demonyo. Sumugod si Xiaoyun sa loob ng madilim na alimuong. Sumabog ang Chaotic power sa paligid niya. Itinaas niya ang kamay at umatake. Chaotic palm. Kung saan siya dumaan, ang mga pauna ng demonyo ay naging abo na lang. Ang host ay nagkadiin sa mga pauna ng demonyo. Tagumpay, nakita ang kahinaan ng mga pauna. Chaotic Core. 1-0 das mas mabilis silang patayin. Dire-diretso lumusob si Xiaoyun. Kung saan siya dumaan, nagkalat ang mga bangkay ng demonyo. Pinawi ng Chaotic Light ang mga nilalang. Lumabas ang Chaotic Seal sa ilalim. Biglang, may malamig na boses mula sa loob ng dilim. Batang taga rito, hindi ko akalain na ikaw pa mismo ang lumapit. May itim na anino lumabas sa dilim. Siya mismo yung dating pinatay ni Xiaoyun. Ang tunay na katawan ng demonyo. Nasa level na niya ang unang layer ng Refining Void Realm. Mas malakas siya ngayon. Oras na para pagsabayin ang bagot luma nating usapan. Tingnan natin gaano kakalakas sa Refining Void Realm. Paano mo to pipigilan? Nagkaroon ng intuition ang host sa collaboration sa Refining Void. Tagumpay, naunawaan ang core ng Refining Void collaboration. Natutunan ang Chaotic Void Break. Tip! Ang host ay may bagong kaalaman sa level. Tagumpay, yaong malapit na sa tuktok ng Transformation God Realm to the peak. Pansamantalang umabot sa unang layer ng Refining Void Realm. Biglang tumas ang aura ni Xiaoyun, Refining Void una na. Itinaas niya ang kamay at umatake. Chaotic Void Break Palm. Nagbanggaan ang lakas ng palad at lakas ng demonyo. Binasag agad iyon. Direktang tinamaan ang dibdib ng demonyo. Impossible. Paano ka nakaabot sa Refining Void? Sa harap ng Enlightenment System ko, walang limitasyon sa level. Inunat ni Xiaoyun ang daliri. Chaotic Finger Force tumagos sa ulo ng demonyo. Pinatay agad siya, tapos na ang tunay na katawan ng demonyo. Lumingon si Xiaoyun sa Chaotic Seal. Nagliwanag ulit ang Chaotic Jade Seal sa kamay niya. Pinalakas ang seal gamit ang Chaotic Source. Ang Chaotic Jade Seal ay naging haligi ng liwanag. Pinagsama sa Chaotic Seal. Bumalik ang Chaotic pattern sa sigla. Mas maningning pa kaysa dati. Lalong lumakas ang seal ilang beses pa. Pigilan ng mahigpit ang kasamaan sa ibaba. Tagumpay tayo. Yun, ikaw ba yan? Biglang natigilan si Xiaoyun. Tumingin siya sa direksyon ng boses. Isang dalagang nakaputing damit lumabas mula sa palasyo. Napakaganda ng kanyang mukha. Malumanay ang kanyang mga mata. May kaparehong lakas ng pinagmulan tulad ni Xiaoyun. Lakas ng pinagmulan ng kawalan. Ate, bakit ka nandito? Matagal na kitang hinihintay sa kawatang langit. Kawatang Emperador ng Langit, gising ka na sa wakas. Kawatang Emperador Palace Hall. Ibinunyag ni Lingxi kay Xiaoyun ang mas maraming lihim. Bilyong taon na ang nakalipas. Kasama kitang nagbantay sa Kawatang Langit. Ikaw ang Kawatang Emperador. Ako ang Kawatang Banal na babae. Nagkasama tayong lumaban. Laban sa mga demonyo sa labas. Pero sa huling labanan, upang maikulong ang mga demonyo, pinili mong muling isilang. Ako naman ay natrap ng kapangyarihang pinagmulan. Sa Kawatang Langit, hinihintay kong magising ka. Bakit hindi mo ako ginising agad? Sa muling pagsilang mo, mawawala lahat ng alaala. Kung pilitin, mapapahamak ka lang. Malilito ka lang lalo. Hindi dahil ayoko. Kundi kailangan mong maranasan ang buhay bilang mortal. Pakapalin ang karanasan, para makamit ang kapangyarihan ng pinagmulan. Kung pilitin, magkakahiwa-hiwalay ang kaluluwa mo. Masasayang lang ang lahat. Itinaas niya ang kamay. Isang liwanag ng kawatan ang bumalot sa noo ni Xiaoyun. Lumitaw bigla ang mga nakalipas na alaala. Ang Kawatang Langit bilyong taon na ang nakalipas. Nasa harap siya ng Emperador Palace. May hawak na kawatang Jade Seal. Libu-libong Diyos at demonyo ang nagbabantay. Ang mga demonyong mula sa labas ay sumaklaw sa lahat. Lahat ay naghirap. Ginamit niya ang sariling kapangyarihan. Sinunog ang kanyang katawan para maging sakripisyo. Lumika ng panghabang buhay na selyo. Si Lingxi ang nagbantay. Ang kaluluwa niya ay muling isinilang. Sinira niya ang natitirang pinagmulan. Nawalan siya sa agos ng panahon. Naghintay si Lingxi sa palace. Milyong taon ang dumaan.
Si Xiaoyun ay nangingibabaw. Nagkaisa ang nakaraan at kasalukuyang alaala. Naging isa ang layunin ng kawatan at ng kaluluwa niya. Oh, heto. Nagsanib alaala ng host at ng kawatan. Sistema ng pagkamulat, ganap ng unlock, tagumpay ang pagkamulat. Ebolusyon ng katawan, kawatang mundo. Di tinatablan ng anumang kapangyarihan. Walang hanggan at di mawawala. Matagumpay ang pagkamulat. Kinontrol ang kataas-taasang batas ng kawatang langit. Nilikhang muli ang mundo. Pwedeng hatiin ang vacuum. Muling binuo ang kalawakan. Ang lakas niyang namutawi sa ibabaw ng lahat. Sumabog mula sa katawan ni Xiaoyun. Umuga ng malakas ang bundok ng kawatan. Ang lakas ng kawatang langit. Lahat ay nagtipon kay Xiaoyun. Ang dating maitim na selyo ng kawatan. Biglang kumislap ng maliwanag. Ang mga demonyo ay napasigaw sa sakit. Ako si Lingxi, kawatang banal na babae. Sumasaludo sa emperador ng langit. Sumasaludo kay kawatang emperador. Wawalisin ang mga demonyo, poprotektahan ang kawatang langit. Inabala ng mga demonyo ang lahat sa bilyong taon. Ngayon, wawakasan natin sila. Kawatang mundo. Bumalik ka nga talaga sa bagong buhay. Ang selyo ay biglang nabasag. Isang pagitan, isang dambuhalang itim na kuko na sumasaklaw sa lahat. Lumabas mula sa kailaliman. Ang mga dulo ay nabahira ng dugo ng lahat. May dala itong wasak na lakas. Agad na sinugod si Xiaoyun. Saan man dumaan ang kuko. Nawasak ang espasyo. Nabasag ang batas. Maging ang kawatang pinagmulan ay naapektuhan. Ito ang pinuno ng mga demonyo. Pinakamataas na pinuno ng mga demonyo. Matagal na siyang mas malakas kaysa sa lahat. Siya ay noon pa sinunog ng emperador. Ngunit hindi tuluyang napatay. Mag-ingat, emperador. Nakakatakot ang lakas niya. Tutulungan kita. Hindi na kailangan, umiling si Xiaoyun. Lumakad siya ng dahan-dahan. Nagningning ang katawan niya. Pinalibutan siya ng malawak na liwanag. Wala siyang ginamit na teknik. Itaas lang niya ng bahagya ang kamay. Host? Magkamulat tungkol sa pinagmulan ng pinuno ng demonyo. Matagumpay ang pagkamulat. Nalantad ang lahat ng kahinaan ng pinuno ng demonyo. Batas ng kawatang mundo. Pilit na pinigilan ang kalaban. Paglikha ng kawatang mundo. Isang daliri, wasak ang demonyo. Tinuro ni Xiaoyun. Isang maliit, makapangyarihang sinag ng kawatan. Tumama sa dambuhalang kamay. Walang ingay na malakas, walang matinding liwanag. Sa isang iglap, nagiba ang higanting kamay. Naging wala, sa ilalim ng kawatang kailaliman. Narinig ang pinuno ng demonyo. Matalim niyang sigaw ng paghihirap. Mistulang pinunit ang kaluluwa niya. Impossible. Bumalik ka lang ngayon. Di pa bumabalik ang lakas mo. Paano nabasag ang kamay ko? Mabilis gumalaw si Xiaoyun. Diretsong pumasok sa kawatang kailaliman. Nilinis ng liwanag ang lahat ng kasamaan. Lumantad ang pinakailalim, kung saan naroon ang kamay ng demonyo. Tulad ng bundok ang katawan niya, parang demonyo ang ulo. Napapalibutan ng bilyong kaluluwang nasawi. Ito ang pinakamalaking sakuna sa lahat. Bilyong taon ng kasamaan, oras ng pagbayaran. Itinaas ni Xiaoyun ang kawatang Jade Seal. Sa ibabaw ng seal, ang salitang pikawatan ay kumikislap. Nagsanib ito sa kanyang katawan. Host, naliwanagan sa huling lakas ng Jade Seal. Tinawag ang mga bayani ng kawatang langit. Sa isang iglap, libu-libong gintong anyo ang lumitaw. Sila ang mga bayani ng kawatang banal. Libu-libong Diyos at demonyo ng emperador. Sumusunod sa utos ng emperador. Wawalisin ang kasamaan. Sabay-sabay silang umatungal. Nabuo ang haligi ng liwanag na tumago sa lahat. Inatake nito ang pinuno ng mga demonyo. Hindi na siya nakalaban. Nanginig ang katawan niya. Nalinis ng liwanag ang lahat ng kasamaang lakas. Walang natirang kaluluwa. Tuluyang bumagsak ang kawatang kailaliman. Naging dalisay na kawatang lupa. Ang kasamaan ng lahat ng mundo. Mabilis na nawala, kontinente ng Tiansuan. Lahat na nilalang ng kawatang langit. Naramdaman ito, ang takot na nagtagal ng bilyon-bilyong taon. Tuluyang naglaho, lahat ay lumuhod at nagpasalamat. Kawatan mundo, ang sakuna ay tapos na. Muling naging payapa ang kawatang langit. Pinagmasdan ni Xiaoyun ang bagong mundo. Maikling humiti siya, naglakbay mula sa asol na mundo. Nakipag-ugnay sa sistema ng pagkamulat. Mula walang saysay sa banal na lupa hanggang maging anak ng kawatang mundo. Naging kawatang mundo, nilampaso ang lahat ng kalaban. Nilinis ang lahat ng sakuna. Buong tapang niyang hinarap ang landas na ito. Masaya siyang lumaban. Simula ngayon, ang pangalan ng kawatang mundo ay hindi na alamat lang. Pantay lahat ng lahi sa kawatang langit. Wala nang sakuna, wala nang pang-aapi. Saan man dumating ang kawatang mundo, laging may kapayapaan. Itinaas ni Xiaoyun ang kamay. Binalot ng batas ng kawatan ang buong langit. Ang daigdig ng Suan at ang napakaraming langit ng kaguluhan ay tuluyang nag-ugnayan. Napakaraming kultiwador ang nagkaroon ng daan tungo sa mas mataas na landas. Maraming mahihinang lahi ang naprotektahan. Ang sagradong lupain ng kaguluhan ang naging pinakaunang banal na lugar. Ang pangalan ng mundo ng kaguluhan ay naging bukang bibig magpakailanman. Walang hanggan, hindi nasisira. Sunod sa langit at lupa. Saan mo gustong pumunta? Bagamat tapos na ang malaking sakuna. Sa labas ng maraming mundo, may walang katapusang kaguluhan pa rin. At napakaraming di pa kilalang mundo. Ako ang bagong mundo ng kaguluhan. Lalakbayin ko ang walang hanggang kaguluhan. Susuyurin ang lahat ng mundo. Paliliwanagin ko ang bawat madilim na lugar ng ilaw ng kaguluhan. Pagkasabi nito, sinama ni Xiaoyun si Fairy Lingxi at naging isang nagliliwanag na agos ng kapangyarihang kaguluhan. Binasag nila ang hadlang ng maraming mundo at pumasok sa walang hanggang kaguluhan. Sa likod nila, milyon-milyong nilalang ang lumuhod at nagsigawan. Sa harap, puro di mabilang na misteryo at tagumpay. Naliwanagan bilang banayad ng Diyos ng walang hanggang kaguluhan. Simula noon, siya ang bahalang wasakin ang lahat ng kaguluhan. Naabot ang tuktok ng walang hanggan. Sa mismong sandali ng pagbagsak sa hadlang ng mga mundo, naramdaman ni Xiaoyun at Lingxi na ang lahat ng batas ay naglaho. Ang kapalit nun, isang napakalawak at orihinal na kaguluhan. Walang langit, walang lupa dito. Walang araw at buwan. Tanging makapal at malapot na hangin ng kaguluhan. Mas mabagsik kaysa sa pinagmulan ng hangin ng kaguluhang mundo. Mas matindi pa kaysa dati. Sa kalawakan, makikita mo kahit saan ang pira-pirasong mundo. Mga abandonadong sinaunang larangan ng labanan. At ilang hangin na kayang pumatay agad kahit isang makapangyarihan sa Void Realm. Langit at lupa. Ito ang orihinal na kaguluhan sa labas ng maraming mundo. Mas delikado ito kaysa sa mga talaan ng sinaunang aklat. Orihinal na kaguluhan. Ito ang tunay na simula ng lahat at ang pinakamahusay na lugar para sa pagkamulat.
Pumasok ang host sa domain ng orihinal na kaguluhan, sistema ng pagkamulat activated. Na-trigger ang benepisyo ng Chaos level. Mga patakaran ng kaguluhan, hindi pa alam na istruktura, patakaran ng eroplano. 1-0-0-0 beses na mas mabilis ang pagkamulat. Na-detect ang sinaunang labi ng kaguluhan sa paligid. Kakaibang koordinado ng universe, pugad ng mabagsik na halimaw. Sumiklab ang gintong liwanag sa mga mata ni Xiaoyun. Hinawakan niya si Ling Xi at tumungo diretso sa isang sinaunang piraso ng mundo. Ang pirasong iyon ay wasak-wasak na. Ngunit nag-iiwan pa rin ng napakatinding kapangyarihan, higit pa sa mundo ng kaguluhan noon. Malinaw, isang matinding eroplano na nasira noong sinaunang sakuna. Ito ang piyesa ng mundo ng Hongmeng. Sinasabing bago pa ang napakaraming mundo ng kaguluhan. Mayroong mundo ng Hongmeng. Siya ang ina ng lahat ng mundo. Pero nasira siya sa malaking kaguluhan. Bumabasik si Xiaoyun. Dahan-dahang tinapik ng daliri ang lupa. Agad niyang inactivate ang pagkamulat ng host. Sinuri ang piyesa ng mundo ng Hongmeng. Naging matagumpay, nalaman niya ang dahilan ng pagguho ng mundo ng Hongmeng. Pinuksan ng lahi ng tagasakmal ng kaguluhan. Matagumpay na napasa ang putol na skill, Hongmeng Genesis Technique. Nanagot ang pagkamulat, Hongmeng Genesis Technique. Naabot agad ang perpektong antas. Pinagsama sa Chaos Scripture. Lumabas ang ultimate skill na Chaos Hongmeng Technique. Lalong lumakas ang kapangyarihan sa loob ni Xiaoyun. Ang dating katawan ng mundo ng kaguluhan ay lalo pang naperpekto. Maging katawan at kaluluwa, sabay lumundag sa bagong antas. Automatikong umikot ang liwanag ng Hongmeng at purple na hangin ng kaguluhan sa katawan. Walang makakasira, lahat ng batas ay nagpasako. Tagasakmal ng kaguluhan. Malinaw na hindi kabilang sa katapusan ang malaking sakuna. Simula pa lang yon. Sa sandaling ito, mula sa kailaliman ng orihinal na kaguluhan, narinig ang nakakatakot na tunog ng inunguya. Isang hayop na 10,000 metro ang haba. Mukha itong higanting balyena, pero may napakaraming bibig na puno ng dugo. Binutas nito ang nag-aalimpuyong kapangyarihang kaguluhan. Diretso kay Xiaoyun. Saan man ito dumaan, walang natirang kaguluhang hangin. Pati ang kalawakan ay nagkaroon ng black hole. Ito ang halimaw na may sumusunod ng kaguluhan. Hayop na ito ay kumakain lamang ng malalakas at hindi pa naglalaho. Kayang lamunin ang mga pinakamakapangyarihan sa iisang subo. Binuka ng Mekon ang napakaraming bibig na puno ng dugo at humiyaw ng napakalakas. Nagbagsak ng lakas na kayang sumakmal sa bawat mundo. Pero hindi kumilos si Xiaoyun. Tumingin lang ng bahagya sa host. Sinuri ang halimaw na Mekon sumusunod ng kaguluhan. Tagumpay, nalaman ang pinagmulan at kahinaan nito. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng tulay. Tagumpay, natutunan ang espesyal na kapangyarihan. Chaos Erase. Gamitin ang paraan niya sa kanya mismo. Ang lahat ng ginawa mo. Sinabi ko na sayo, napangiti si Xiaoyun. Itinaas ang kamay at tumama ng isang palad. Walang malakas na pagyanig pero naiba ang puwersa ng pagsakmal. Bumulwak ang lakas ng Chaos Extermination. Ang halimaw na walang makakatalo. Nilamon ni Xiaoyun sa isang palo lang. Ni hindi natira kahit buto. Lahat ay naging bahagi ng kanyang mundo ng kaguluhan. Lumampas na ang iyong lakas sa dating tuktok. Sa orihinal na kaguluhan, ito ay simula pa lang. Katatapos lang magsalita, tatlong makapangyarihang presensya ang biglang nag-lock sa kanya. Mas malakas pa sa dating Mekon. Mas nakakatakot pa kaysa sa pinuno ng mga demonyo. Alaynan, may lokal na emperor ba na nangahas pumasok sa aming hunting ground? Ang katawan ng Chaos Heaven and Earth ang pinaka-perpektong anyo. Pag kinain natin yan, makakalampas tayo sa limitasyon. Magiging tunay tayong pinuno ng Chaos. Maganda rin ang maliit na dilag. Sakto ang katawan ng Chaos Scientist. Pwede siyang gamitin sa paglikha ng gamot. Tatlong aninong dahan-dahang lumabas mula sa Chaos. Suot nila ang armor ng Chaos. Mga mukha nilang walang emosyon. Sila ang tinukoy na fragment ng Hongmeng, ang Chaos Devourers. Bawat isa ay nasa antas ng Chaos Dominator. Mas mataas sila kaysa sa lahat ng langit at lupa. Emperador ng langit, ako na ang hahadlang sa kanila. Mauna ka na, walang aalis, durugin sila agad. Ang host ay agad na paliwanagan tungkol sa Chaos Devourer. Tagumpay ang pagkamulat. Nakita ang tunay na lakas nila. Ninakaw ang pinagmulan ng Chaos. Walang sariling landas. Matagumpay na napaliwanagan. Naintindihan ang batas ng Chaos Judgment. Espesyal kontra sa lahat ng sumisipsip o ng aagaw. Tagumpay ang pagkamulat. Pansamantalang tumaas sa level ng Chaos Dominator. Pantay sa tatlong Devourers. Kumikinang ang Judgment Light sa paligid ni Xiaoyun. Kahit saan siya dumaan, napipiit at nililinis ang lakas ng mga Devourer. Impossible. Paano mong nakuha ang batas ng Chaos Judgment? Hindi niyo malalaman. Isang hakbang ang ginawa ni Xiaoyun. Tumawid siya sa bilyong-milyang Chaos. Isang kamay, bumuo ng Chaos Hongmeng Palm. Pinaghalo niya ang lakas ng Chaos at Hongmeng. Isang hampas pababa. Hindi nakasigaw ang tatlong Chaos Dominator. Agad silang naging alikabo, buong lakas at pinanggalingan ng mga plano. Lahat ay sinipsip ni Xiaoyun. Pinatay ng host ang Chaos Devourer. Namulat ang system, nabuksan ang access sa Chaos Dominator. Pwedeng lumikha ng sarili niyang Chaos Dimension, gumawa ng sariling batas ng Chaos. Maaaring tanggapin ang mga nilalang ng Chaos. Matapos masipsip ni Xiaoyun ang lahat ng lakas, ang antas niya ay matatag ng nasa Chaos Dominator. Umiingay ang daan sa kanyang paligid. Pati ang Chaos ay sumusunod sa kanya. Tumingin siya papalalim sa Chaos. Doon ay bumabakas ang liwanag ng maraming mundo. May mas malalakas pang enerhiyang yumuyuko sa lahat. Nasa tuktok na tayo ng Chaos. Tuloy pa rin ba tayo? Ang rurok, yan ang aking landas, ako si Xiaoyun. Para sa akin, walang pinakamataas na tuktok. Ang pagkamulat ay tuloy lang. Patuloy ang pagwawagi. Mula ngayon, paliliwanagin ko ang buong Chaos. Gagawin kong yumuko ang lahat ng dilim. Pagkabigkas ng mga salita, ang dalawa nilang anyo ay naging sinag ng liwanag sa gitna ng orihinal na Chaos. Naglaho sa kailaliman ng walang katapusang Chaos. Sa kanilang likod, maraming halimaw ng Chaos at mga nakatagong Dominator. Lahat ay napaluhod sa lupa. Nanginig sila sa takot sa harap ng kanilang daraanan. Mas sinaunang mga lihim ng Chaos. Mas malalakas na Chaos Supreme. Mas malawak na hindi kilalang mga mundo. At ang pinaka-ultimate na sikreto ng system. Inaantay silang lahat.